Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyong lahat tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang negosyante na kasama ang kanyang asawa ay nagsimula sa wala at ngayon ay nasa likod ng isang multi-awarded company na kilala sa paggawa ng mga world-class beauty product at household products. Ang founder ng C&H Cosmetics Industry. Kaibigan ko to, si Henry Raca. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Henry. Magandang umaga po, Yusek, sa inyong milyon-milyon na taga-subaybay dito sa inyong Kabuhayan at Negosyo. Oo, at naalala ko pa, Henry, yung mga business outbound na mission natin sa Middle East. So, talagang isa ka doon sa napaka-successful na entrepreneur na naging partner ng ating gobyerno nung ako ay nasa government pa. At ako ay talagang isa sa mga tagahanga mo, Henry. At gusto kong pag-usapan natin, Henry, ang paano ka nag-umpisa sa pagninegosyo at sino ba si Henry Raca? Bago ko po sagutin, Yusek, nagpapasalamat muna ho ako sa inyo dahil lang kung hindi ko mararating yung narating ko, lalo na sa Saudi nung time ho natin, hindi ko mararating without you. Sa tulong ho ng DTI, kayo po kasi ang nanguna sa ating halal na programa na talaga hong napalaki yung industriya ng halal sa Pilipinas. So ako po ay nag-umpisa, medyo nga ho yung aming pag-uumpisa ng aming kumpanya. So talaga pong from the beginning ho, nasa mahirap po kami pamilya. So ang aking pong magulang ay isang magsasaka. So ako po talaga ay nagsimula sa isang janitor. So talaga nagsumikap para ho talaga makapag-aral. At the same time, nag-aral po sa gabi at nagtrabaho po sa araw. Para ho talaga maitayo ko ho ang aming pamumuhay sapagkat wala ho kasi kami kinabubuhay sa bukid sa San Antonio, Quezon. So hanggang sa na-develop po yung aking kaalaman, nagkaroon po ako ng mga kakilala sa larangan po nung aking kabataan, hanggang nagtuloy-tuloy po yon. So napasok ko naman po yung larangan ng sales. Oo. Ikaw ba, Henry, ay nag-umpisa mo na magtrabaho or talagang pagkakasal ninyo ni Apple ay nagnegosyo na kayo? So ako muna po ay nag-umpisa magtrabaho hanggang nagkakilala po kami ni Apple na sa trabaho na rin po. Doon po kami nagkakilala. So from janitor po hanggang sa ako'y na-promote, nakitaan po ako ng boss ko ng talent na binigyan niyo po ako ng break sa sales. So hinawakan ko po. Nung una ako po ay parang ginawa lang niyang pahinante. Nung after janitor po, nakita po niya ako na may potential, ng merchandiser po ako sa mga supermarket. So ang nahawakan ko po yung malalaking supermarket like yung mga SM, taga-display po ako doon. So marunong ka na rin talaga, sanay ka na mag-distribute na rin ng mga products sa mga mall. Kasi naalala ko noon, very aggressive ka sa mga Lulu, yung mga iba't ibang stores sa Middle East. So ikaw pala talaga ay may experience sa mga ganon na distributorship na pagninegosyo. Opo, nagkaroon po talaga, nahubog po ako sapagkat itinarain po ako nung aking boss. Talaga napakagaling po niya eh. Alam niyo naman ho, ang pinakamagagaling na marketing man ay nandito sa Pilipinas. Tama yan. So talaga ho ang mga Pilipino, ini-import ng mga multinational yan kasi talaga ho yan na nasa likod ng pagsikat ng mga brand. So ganun po ako na-trained nung boss ko nung araw. So hanggang sa nag-develop po ako na-develop, tapos na-assign po ako, naging key account manager po ako. Nahawakan ko din po yung mga SM, Robinsons, Pure Gold. So doon po talaga ako na-develop na para maging isang ganap na negosyante. So ang asawa mo naman ay I understand, tinutulungan ka rin sa marketing, ano? At saka, of course, admin matters. So paano kayo nag-umpisa, Henry, sa larangan ng manufacturing? Kasi dito biro na magtatayo kayo ng planta. Kayo ba ay sa mga katulad ng mga beginners na entrepreneurs, nag-start din ba kayo na yung style ba na backyard manufacturing? Kayo ba ay nakaranas din sa ganun na humble beginning sa mga produkto ninyo?
Opo, yun nga po, ikwento ko ulit yung pabalik. Nung po kami nagkakilala ng aking may bahay doon sa trabaho namin, nag-apply po siya. Akala niya yung pinasukan niyang trabaho ay maganda at may kotse siya. Yung pala, truck ang hahawakan niya. So napakagandang, kasi po, siyempre, ano po siya, nag-aral sa Lasal. Alam niyo naman yung taga Lasal. Sa Lipa, Medyo ibang, ano niyan, high-end. Akala niya yung papasukan po niya ay may kotse. So kabaliktaran pala yun nung akala niya na ang papasukan niya pala ay palengke. Magbibenta na kung ano-ano. So sa bagay, malaking tulong din po ang naging knowledge niya doon sa napasukan niya. And then doon po kami nagkakilala. At the same time, nagkaroon naman ho kami ng break kasi ang asawa ko mahilig magpaganda. Okay. Ako naman ho noon, medyo that time ho kasi parang ano na sa sarili ko na gusto ko magnegosyo. At the age of 25, sabi ko, medyo mapangarap po ako Yusek. Sabi ko nga ho, talagang gusto ko maghanap buhay. Which is sa mga kaibigan kong Chinese sa Divisoria, sa Binondo. Alam niyo naman yung mga Chinese, yung kaibigan natin na businessman. Sila yung talagang sa larangan ng negosyo. Yan sila ang patok dito sa Pilipinas. So dahan-dahan po, naturuan nila ako. The same time, nagdesisyon kami mag-asawa. Talaga hong backyard lang. Sabi ko nga ho, sinunod ko lang naman ang gusto ng asawa ko. Sabi ko nga ho, medyo ho tayo masunurin sa asawa. Tama. So sinunod ko ho yun. Nagtuloy-tuloy po yun hanggang sa mahilig siya magpaganda. Sabi sa akin nung Chinese, that time kasi noong 2005, ano po kasikatan ng whitening beauty ng products nung that time, noong 2005. Talaga hong sikat yung mga papaya brand. So sabi ko, bakit hindi ko i-align yung ganitong kasikatan na yung mga multinational, alam nyo naman ho talaga, control talaga ang Pilipinas ng multinational company. Correct. So napakahirap pong pumasok at kumain ng market share. Mahirap po talaga dahil lang may commercial, kumpleto ang radio, yung mga ads nila, million-million, billion-billion yung kapital nila. Samantalang sino ba naman ako? They can afford ng mga mabibigat na mga endorser, influencer. Opo, yung mga endorser, yung pong mga billboards, hindi ko po kaya yun. Sino ba naman ako? So ngayon po, ang ginamit ko lang po talaga, yung mga kaibigan ko sa mga supermarket. So doon ako humingi ng tulong sa kanila. So una-una yung aming probinsya doon sa Batangas, humingi ako sa City Mart Supermarket ng tulong na maipasok yung brand namin. So sabi ko nga sa inyo, sa isang likod bahay lang, kasi po At that time, wala pa kayong empleyado ni wala Apple, po talaga. Sabi ko nga po sa inyo, Yusek, kami ho'y talaga ay man-to-man army na kami po ang gumagawa. At the same time naman po, napasok ko ito, may nakilala naman akong chemist ng beauty products. Binenta sa akin yung formulation. Ay that time naman po, hindi pa ganun kahigpit ang FDA. Yung mga beauty products, hindi pa nila regulated that time. So dito lang po na-regulate na yung paggagawa ng planta. Kaya po talaga, isang maliit bahay, isang maliit na mixers. So kami po ay gumagawa ng whitening na binibenta namin sa aming mga kaibigan, kakilala, kamag-anak. Yung tinatawag na kikiki. Yes po, yung sekto po talaga. Kamag-anak, kapitbahay, kaibigan. So doon kayo talaga nag-umpisa na binibinta nyo itong mga product ninyo. Opo, doon po nag-umpisa hanggang sa, nung ang aming packaging. Kasi wala kami namang marketing plan So ang amin ho talaga parang floor wax sa totoo lang Kasi galing po ako sa floor wax company. Sabi nung ano ba naman Henry yung produkto mo? Parang floor wax yung design Sabi ko, ma'am, nag-aaral pa ako how to, talaga, yung paano i-develop yung ganda ng aming packaging. Ikaw naman ay taglay mo talaga, Henry, yung magiging successful entrepreneur ka dahil nakikita ko yung sipag at tiyaga mo. Ikaw ba, Henry, inaasahan mo na noon pa ay lalaki itong C&H Cosmetics na naging na rin global brand So yung pong kasing unang-una po sa lahat talaga, yung prayers mo sa taas kay God na talagang subaybay na tulungan. Kasi nga po yung pong decision namin mag-asawa, kasi iba po kasi yung may regular income from employee. Pero Henry, matanong ko lang, kasi sa pinasukan nyo ay manufacturing ito So, ikaw ba, nag-start kayo sa malaking puhunan o ano ba ang yan ang pinaka-importante, yung puhunan? Ano po, Yusek, talaga nakakalungkot nga ang puhunan namin. Alam niyo yung sa Batangas, yung sabog sa kasal. Meron kaming sabog na noong 2005, bumawas kami ng 5,000 pesos. So ganun po nag-umpisa yung aming produkto, yung kapital namin. 5,000? 5,000 piso po. So pinalago nyo na lang yun? Opo. So paano nyo ginawa ito, Henry? So ginawa po namin sabi ko nga po niyo Yusek sa amin, yung KKK, yung mga kakilala, direct selling. Tapos at the same time, natulungan ako ng mga kaibigan ko ng mga supermarket like City Mart, yung mga local supermarket sa Batangas. So doon ho nagsimula hanggang maging nationwide siya distribution. So ganun po yung naging naging platform ng aming business. Oo. Kasi napakahirap din, Henry, na mapasok yung
export, di ba? So, papaano ka naman napunta sa exporting ng mga, kasi napakalaki ng capital ang kailangan. Ikaw ba ay nagtanong-tanong din or may naging partner ka kaagad na, i-export mo na rito itong mga sabon ninyo, Henry? Paano nyo ito pinasok naman ng exporting business? Yung exporting po, yun nga po, yung sa inyong pangunguna, nung nag-handle pa kayo ng DTI, doon ho may nakamalaking break namin sa tulong ho ninyo, Yusek. Alam ko, doon ka nag-boom sa Middle East, di ba? Opo. Doon po sa support nyo. Pero, I understand na pinakaunang export mo ay sa US. Tama ba ako? Kaibigan mo ata kasi naalala ko pa yung nagkukwentuhan tayo noon at family friend nyo yata yung, pero konti lang yung naipadala ninyo na mga boxes ba yun? So ikwento mo sa amin ito, Henry. Opo, yung po una-una namin talagang actually patumangga talaga Yusek yan eh. Kasi alam niyo naman ang regulasyon ng iba-ibang country, iba-ibang na regulasyon. So may kaibigan kami doon, nagpadala kami ng actually that is 5 boxes lang. So na-approve ng US FDA. So, medyo nakalusot. Sabi ko, okay to, break na tayo. At least Amerika yung kauna-unahan. Which is ang Amerika ho kasi si US FDA, napakahigpit yan eh. So, nabigyan tayo ng pagkakataon na maka-enter doon. So, doon ho nagsimula yan hanggang sa lumaki ng lumaki. Until now, continuous pa po ang aming distribution doon. Sa first world country kayo, no? Opo. US, Canada, at ang GCC country ata, lahat yan, nag-export na rin kayo. Opo. Saudi, United Arab Emirates, Oman, Qatar. So, kumusta naman ngayon ang, sino ba ang nagbigay sa iyo ng lakas? Of course, sa inyong mag-asawa na ipagpatuloy ito kasi hindi ito biro at kayo ba ay may nagsusupport sa inyo kaagad-agad o may mga naging partner kayo na malalaking negosyante rin na Henry? Ano po bali ang naging partner po talaga namin, yun, siyempre yung government. So yung hinahawakan nyo. So yung DTI plus yung DOST, so yun po yung... yung DOST, malaking tulong din yan. So mapakalaking tulong po sa amin ni DOST Yusek sapagkat ang DOST po ang nagbigay sa amin ng machinery. So wala po yung interest. So kami po yung nagawaran ng 2019 ng Best Setup of the Year. So sa 15,000 MSME na naglaban-laban, so isa po diyang nananalo CNH Cosmetic Industry. CNH, oo. So... matanong ko lang, Henry, bakit beauty skincare product ang napili niyo mag-asawa na aside from si Apple ay mahiling magpaganda? Ano ba ang naka-inspire sa inyo mag-asawa na ito yung pasukan niyo na negosyo? So ang naka-inspire sa akin, syempre, doon ho muna magbumula sa mag-asawa yan eh. So ang ano ho talaga, kung anong pinagkakasunduan ninyo. So sinunod ko din naman ang gusto ng asawa ko. So at which is doon naman sa study, mas maganda yung time ng 2005, yun yung break ng whitening products po. So doon ako, which is ako naman po nasa sales. So lahat po nung market share ng mga multinational, alin ba yung talagang pad, yung talagang bumibenta. So sinunod ko rin po yung side na yun. So maganda po yung naging study namin na nag-combine kami doon. So nag-jive po yung aming idea. So doon po nagsimula yung mga brand namin na makilala. Para lang sa kaalaman ng mga taga-subaybay natin dito, Henry, sa kabuhayan at negosyo, sinasabi mo kanina, nakatulong na malaki yung Department of Science and Technology, DTI. Paano mo naman na-discover yung mga government agency na yun na humingi ka ng tulong sa kanila? So ano po mahilig kasi ako manood ng TV. So nakita ko doon sa PTV4, lipat ako ng channel. Nakita ko yung advertisement nila na okay to medyo may pinamimigay pa lang ganitong programa ang gobyerno. So pumunta po ako sa pinakamalapit agad na ahensya. So agad naman napakababait nung mga direktor natin sa Batangas. So agad ho kami napagbigyan at binigyan agad ng aplikasyon. Application form. After that, na-review nila. So agad na-approve kami. Okay. So, malaking tulong yun at binigyan kayo ng no interest, no? Opo, no interest po. Tapos, matanong ko lang, Henry, ano ba ang pinagkaiba ng CNH Cosmetics sa mga ibang brand sa merkado? So ang kaibahan po kasi nito, ito po yung binabanner talaga namin, especially po yung naging tulungan nyo sa Middle East, napakilala ho namin talaga yung natural products. So ang ito pong brand namin kasi yung All White Skin Blend brand na to, talaga pong masasabi natin is 90% coconut oil base. So yun po yung aming talagang pinaka-banner, especially doon sa Middle East country and then yung Europe, itong Asia. So kasi yung mga bath soap kasi, ang mga categorization, we will have the hot process. Nag-form kami into cold process. So ito po yung mga old times of
paggawa ng sabon na talagang more on effective, ginagamit din ito ng mga dermatologist. So doon kami po ng position ng aming produkto. Kaya po yung aming brand talaga, yung efficacy po niya, talagang maganda po yung result sa ating mga skin. Okay. So paano nyo naisip ang mga pangalan ng mga brand ng inyong mga product? Napakagaganda ng mga pangalan ng brand nyo, no? All White Skin Blend at Angel's Flow. Paano nyo to kinukuha, itong mga pangalan ng brand nyo, Henry? So yung pong mga pangalan na yan, talagang mahirap, Yusek. Correct. Talagang mahirap kasi sa libo-libo po, una-una po talaga kinakailangan itong illegal natin. Pag ano po talaga tayo sa IPO, dapat po yung brand, bago natin ilabas talaga yan sa merkado, dapat po i-register dyan ng IPO. Kasi alam nyo naman, pagka nagkapit tayo, makasuhan pa. Kasi talaga pong katakot-takot, it took months or years to pong bago na-approve. Talaga nag-research talaga kami mag-asawa, talaga pong meron kaming tinatawag na nagsusulat kami, talagang mano-mano yan ng 100 brand. Kung ano yung pinakamaganda, iisipin namin, pipiliin namin. So doon po yung maganda, plus yung pong mga brand naman namin yan, through the help of God, meron naman ho talagang yung gaya ng Angel's Flow, yun po yung tribute namin sa panganay naming anak na namatay. So meron po kami mga ganong senaryo na yun naman pong All White Skin Blend, yun naman ho yung pinagsama-sama talagang meeting naming mag-asawa para maiayos po namin yung aming kumpanya. Ano ba yung pinakaunang produkto ninyo na inilunsad nyo sa merkado na talagang na-inspire kayo? No? Ito pala, okay itong ano yung pinakaunang produkto ninyo? Yung pinakauna po, yung All White, yung pong mga beauty soap namin na talaga pong pumatok sa ibang bansa. So sapagkat po yung iba talaga yung category namin, nasa natural products kami. Na alam nyo naman ho sa ibang bansa, ang world ngayon ay into natural na. Hindi na siya synthetic. So go natural, plus ang maganda po natin ito, natutulungan po namin yung mga magsasaka, yung mga magniniyog, alam nyo naman ho, pinopromote natin yung produktong coconut sa atin. Yung mga farmer, no? Opo, farmer. Tayo po kasi ang pinakamagandang coconut oil sa buong mundo. So number 1 ho ang Pilipinas dyan. So doon po talaga namin, doon namin hinawakang banner yung aming natural products. Okay. So ikaw, Henry, ano ba ang sa tingin mo na pinakamalaking challenges pero hindi ka naman siguro nakaranas ng kabiguan sa negosyo. Yung challenge ba na natutunan mo na talagang dumaan sa inyo ni Apple sa pagninegosyo? So, Yusek, talagang dumadaan. Talagang hindi naman ho talaga ang mga negosyante ho talagang... Lalo na sa business, Opo. yung mga challenges dyan, mga good problem yan. Opo, hindi yan bad problem, di ba? Yan, tama po Yusek yun. Talaga pong hindi natin ititreat na bad challenges eh. Kasi, sapagkat ang sales ho kasi kung wala kang problema, ibig sabihin hindi ka normal. Nadaan ho talaga ang negosyo sa parang rough road to eh. Hindi naman ho makukorek natin, masasabi natin kahit nga ho multinational. Nagkakaproblema din sila eh. Kahit even yung mga multinational, nagkakaproblema. So ganun din po lalo na kami, mga MSME, na talagang dumadanas ng challenges. Hindi na kayo MSME dahil more than 400 ang employee nyo na ngayon. Ano na rin kayo, malapit na kayo na maging local multinational. So, paano nyo hinaharap of course, yung competition ngayon, Henry? Marami kayong kakompetisya. So, lalo na sa mga malalaking local brand and of course yung international brand. So paano nyo hinaharap ito na talagang kayo ay nasusustain nyo na napakalakas nyo sa merkado? Ngayon po kasi medyo challenging po eh. Kasi compare with 2005 na talagang man-to-man talaga ang 2005 na ang kalaban mo lang dyan ay yung TV, yung print ad. Ngayon po kasi iba na ngayon, mas matindi. So talagang kami po talaga nagbabago ng marketing sapagkat itong year pong itong mga dagdaang ito, social media na. So ngayon nagdadagdag po kami ng mga additional na kaalaman, nagtitrain kami para talaga yung social media ma-adapt namin. So nagbabago po kami ng mga marketing strategy para makasabay. Kasi ang mga multinational lalo na napakadaming pera niyan. So paano namin mami-maintain yung mga brand namin, yung awareness namin. So ang company ho namin nag-a-adjust na sa bagong teknolohiya. Okay. So kayo ni Apple bilang mag-asawa, paano nyo binabalance yung personal nyo na buhay at negosyo at balita ko kahit yung mga anak nyo ay tinetrain nyo na rin mag-participate sa negosyo nyo, Henry?
Mm-hmm. Opo, binabalance ho namin yan. Siyempre, ang negosyo kasi wala itong katapusan eh. Talagang kahit di ka magpahinga dito, talaga ho ang binabalance namin. Siyempre, may family ano ho tayo, may family time sa ating pamilya. At ang good thing naman ho sa aming mga anak, maliliit pa lang ho sila, involved na sila. Okay. So ngayon nga ho, may mga new companies kami na itinitribute namin sa anak namin, na meron kaming mga tinuturo sa anak namin na mag-form ka ng mga young entrepreneur club. So may mga ganun po. At least yung pong aking panganay na anak at yung bunso ko, marunong na rin ho silang mag-handle ng company kahit pa paano. Little by little natuturuan po namin. Alam mo, sa katulad mo, Henry, na very successful entrepreneur, of course, may mga nagiging sakripisyo ka rin sa buhay. At ano ba yung mga nasasakripisyo mo na gusto mong gawin na hindi mo na ngayon nagagawa as a successful entrepreneur? Pero bago mo sagutin yan, Henry, ay magbe-break muna tayo. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Huwag po kayo alis. Break muna tayo. Galing mo. Mga kanegosyo, mga ka-intrip, nandito pa rin po kami ni Henry sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, tinanong ko si Henry kasi, alam mo, normal yan na Henry na bilang successful businessman, marami tayong nagiging sakripisyo na dati ay gustong-gusto natin gawin. Ngayon, hindi na natin nagagawa. Ikaw ba, ano ba yung mga naging sakripisyo mo, Henry? So yung mga sakripisyo ko po, Yusek, medyo hindi ko na nagagawa yung gusto kong gawin nung kabataan pa ako. Correct. So syempre ho, at saka yung syempre ang bigat ho ngayon siyempre para kang ama, magulang ng iyong mga empleyado. Yes. Na talagang titingnan mo kapag iba kasi yung may negosyo ka, Yusek, compared with nagtatrabaho ka. Correct. So napakalayo ng responsibilidad. Correct. Kasi kung nagtatrabaho ka, ito lang yung hinahawakan mo, yun lang ang problema mo. Pag may-ari ka ng kumpanya, buo na po ito eh. So no matter what happen, talagang kung ano yung mga gagawin mo, talagang nakapokus ka dyan. At the same time, yun naman pong yung mga pastime mo, hindi kasi namin na-enjoy masyado minsan. Minsan nasa negosyo na din talaga. So kahit nagbabakasyon kami, ang good thing lang po talaga, yung trabaho, napapasok namin as bakasyon. Yun po yung nangyayari sa amin. Panay, kasi nakikita ko yung mga activity nyo rin. Opo. Ay panay bakasyon, pero ano yon, trabaho pa rin yon, Henry, di ba? Kung may babalikan ka na, of course, yung nakaraan mo, may mga bagay ba kayong gusto mong baguhin o lalong-lalo na sa mga naging decision making mo sa business, Henry? So may mga bagay, minsan ho kasi, Yusek, matututo ka rin dun sa mga nangyayari. So yung mga babaguhin pong yun, ako naman po as a person, mabilis po ako mag-adjust kung ano po talaga yung kinakailangan kong gawin at mali doon sa mga ginagawa ko. Automatically, lalo na po ngayon, yung pagbago ng online program, platform. So iba kasi yung dati, noong that time, noong 2005, iba yung iba po talaga yung marketing plan nung araw kaysa compare ngayon. Yun po ang talagang binabago agad namin para maka-adjust sa bagong negosyo. Alam mo, itong pinasok nyo na naging global brand ang mga product ninyo, no? Lalong-lalo na sa mga first world country. Ano yung pakiramdam mo na dati ay siguro pinapangarap mo ito? Ngayon yung mga brand ninyo ay nagiging global brand na nakapasok talaga kayo sa international market, Henry. So minsan ho kasi hindi ka rin makapaniwala ko, even with me, hindi ako makapaniwala sa akin sarili sapagkat kita nyo naman ho ang pinagmulan ko na nasa isang simpleng pamumuhay lang na makikita mo yung mga brand mo ay nasa ibang bansa na. So through the help of God, nagpapasalamat kami sa Ama na nabigyan kami ng opportunity sapagkat bihira lang ho talaga nabibigyan ng opportunity na kagaya nung nabigay sa amin. So pinagpapasalamat po namin yun, talaga pong napakalaki ho na-improve yung buhay namin dyan at nakapagbigay din naman ho kami ng pangkabuhayan sa mga tao. Oo. Very challenging kasi yung mga requirements din sa pag-export. Napaka-tindi yan. Lalong-lalo na yung mga requirements sa like papunta sa first world country, US, Canada. Kayo ba ano yung naranasan nyo na napakalaking challenge para i-export itong mga product ninyo? Kasi lalo na yung problema sa mga compliance sa FDA,
GM, ano yan? GMP. Kailangan nyo rin maging halal compliant, lalong-lalo na sa mga GCC countries. So ano yung mga kwento mo rito, Henry? So talaga po, Yusek, dadaan ka talaga sa butas ng karayom sa pag-i-export. Kasi hindi ho po pwede nung pag nag-export ka lang, nagpadala ka lang ng ilang piraso, okay na yun. Ang talagang realidad ng export, dapat mong i-comply, yung nabanggit nyo nga ho, na talagang yung compliance sa lahat ng per country. Masakit ho dito per country to, hindi po pwedeng asahol to. Iba-iba po yun. Halimbawa, GCC country, kahit po GCC sila at may regulasyon sila, pero iba-iba pa rin. Iba ang UAE, iba ang Saudi, iba ang Bahrain, iba ang Qatar, Oman, Kuwait. So iba-iba ho talaga sila na i-comply nyo. So talaga ho kami, nag-invest ho kami dyan ng pera, nag-invest kami ng oras, para ho talaga i-comply ang lahat ng yan. So iba din yung Asia, iba din yung US, Canada, and then yung Europe, iba din po, mas madugo talaga yan. Oo. So talaga pong ang gagawin ho talaga, ay tingnan ho talaga kung ano talaga yung hinihingi ng country na yon at talaga ho i-comply para ho ma-approve natin yung mga produkto natin. Sa mga country na binanggit mo, Henry, saan kayo talaga nahirapan na mag-comply sa mga requirements? Para na rin sa kaalaman ng mga ka-intrip natin, ka-negosyo natin na nagbabalak din mag-export. So mahirap, Yusek, yung Middle East. Middle East. Mahirap po talaga. Kasi una-una ho, iba din ho na regulasyon with the halal approval. So iba-iba ho eh. Iba din yung Asia. So talaga hong yung Middle East ang medyo mahirap po talaga. So talaga hong talaga hong sumunod kami dun sa polisiya ng bawat country para ho ma-approve kami. Oo. Paano naman yung local na ano nyo, ang tawag dito, market ninyo? Kayo ba ay nasa ano na rin, mga like nandito na rin kayo sa mga Mercury at ibang mga platform, itong matatagpuan ba ito sa mga SM o saan makikita itong mga product nyo rito locally? Yun namin ho mga brand, Yusek, dito sa sa Manila, dito all over the Philippines, available ho yan yung aming mga brand na Angel's Flow, All White, yung Skin Blend brand namin. Available po yan sa mga Walter Mart, sa Mercury Drug, so sa mga Gaisano Group. So alam niyo naman ho, sa Visayas, Mindanao, yan po ang control nila, control talaga Gaisano Group. So nandiyan yung Metro, Capital, Grand, so nandiyan po yung maraming branches ng Gaisano Group. Tapos yung mga local naman po, yung mga City Mart, yung mga local chain of stores sa mga Central Luzon, yung pong kina CSI, City Mart sa Batangas, yung pong mga local na mga Iloilo supermarket, yung meron po tayo Mary Mart. So meron po tayo dyan, nakakapasok po tayo. Ano ba ang vision mo para sa CNH at mga ibang cosmetic product mo sa susunod na 5 taon? At may mga programa ba kayo? May mga iniisip na rin kayo ni Apple na mga expansion ninyo, Henry? So yung vision po namin sa CNH, mag-create into ano po kami ngayon yung aming from whitening, yung whitening po namin kino-continuous namin yung aming mga other line of products, yung beauty namin, kung ano yung talagang natural sa ibang bansa. So kinakailangan ma-adapt namin yung ma-adjust namin. So nandun yung vision namin na mag-add kami no more on natural product from skincare and hair care. So yun po yung aming and then ang company po namin ngayon ay pumapasok na into laundry. So may home care, into home care brand. So nandoon na po kami. So, yung brand naming Bubble Queen, so nakikipag-compete na rin siya. So into home care brand, so uti-uti po nagkakaroon na kami ng market share diyan. Na ang amin namang positioning diyan yung mga murang produkto po talaga, yung murang presyo. So alam niyo natin ngayon, talagang mahirap ang buhay. So yung positioning namin, doon namin para yung mga mahirap nating kababayan ay makabili ng dekalidad na murang produkto po. Affordable. So, ano ba ang, bakit ba mahalaga, kanina binabanggit mo yung about sa mga empleyado mo, no? Napakarami to. So, gaano kahalaga na kayo ay i-empower nyo rin yung mga empleyado nyo sa kumpanya? So, yun po kasing mga empleyado talaga yan ho talaga ang yaman ng kumpanya. Without the employee po, wala talagang kumpanya. Correct. So talagang ganoon namin talaga tinitreat yung aming empleyado na part sila ng aming company. So kung may ups and down ho talagang company, sinasabi namin sa empleyado namin na tulungan natin, iangat natin, magkaroon tayo ng malasakit. Sapagkat lahat naman tayo pare-pares naging empleyado. So talagang tinitreat namin yan as a family. Yun po ang treatment namin sa kanila. Galing naman. At ako, alam ko personally yung mga mission nyo sa company ni Apple, tumutulong kayo talaga sa mga
mga NGO. So, maaari mo bang ikwento, kasi talagang sinusuklian mo higit pa sa inaasahan ng mga dapat mong tulungan, Henry. So, ikwento mo sa amin ang mga medical mission nyo. Alam ko, marami kang mga medical mission at of course, yung mga kasama mo rito, yung mga NGO. Apo. So yun po, ang amin po ngayong advocacy, since may bago pa kami USEC company, ito naman nung advocacy namin, yung makatulong na makapagbigay ng pangkabuhayan. Actually, may project po ako ngayon sa 500 piso, magbibigay na ako ng pangkabuhayan. 500 pesos? Yes po. So yun po yung aking advocacy ngayon, natulungan yung mga maliliit talaga na walang kinikita. So kung ang halaga lang po nila 500 pesos, pwede na silang mag-umpisa ng hanap buhay at negosyo na tutulungan namin, i-train namin. At the same time, may project din po kami yung pabahay program. Wow. So for every purchase po, ang katulong ko naman ho dito yung Philippine Navy sapagkat ako po ay active na Philippine Navy Reserve. So yun po ang katulong ko na ang aming advocacy makapagtayo din ho ng mga pabahay sa buong Pilipinas. Na yun po kasi yung tulungan, balikatan para makapagpatayo. So for every purchase ng mga brand namin, may porsyento na pupunta sa pabahay. So yun po yung kinakampaign namin na bumili kayo ng brand na to, may matutulungan tayong mga hirap sa buhay na para magkaroon ng pabahay sila. Paano nyo ito naisip at nakita mo yung contribution ng CNH Cosmetic, itong company mo sa komunidad sa mga ganitong mga CSR mo, Henry? Kasi po ang talagang advocacy ni CNH ay We Care and Help. So yun po yung naging CSR namin na talagang dinidevelop po namin yung mga programa na yan para humang tuloy-tuloy. At the same time, nagbibigay tayo ng pangkabuhayan, top na trabaho, plus yung negosyo na itinuturo natin, yung Hana Sophie Direct Sales na katatayo lang ho namin. So ganun ho namin inaayos yan para talaga ho magtuloy-tuloy yung programa na hindi ho yung one shot deal lang para ho matulungan natin dito. Alam niyo naman ho ang populasyon natin, di ba? 120 plus million yata. So ganun nakalaki. So which is yung poverty line natin, talagang malaki yung talagang nangangailangan ng tulong na walang hanap buhay. So ganun namin tinitingnan at pinag-aaralan para matugunan ho talaga at makatulong din ang kumpanya namin na lumalaki ho ngayon din yung mga walang trabaho. So doon ho namin tinitingnan at nag-aalat kami doon ng programa na sinabi nga ho nung ibang nakakausap ko, Henry, parang nag-uubos ka lang ng oras dyan sa iyong ginagawang yan, hindi na negosyo yan. Paano kaya kikita dyan? So siguro sabi ko, para kung yung mga kaibigan kong Chinese siguro sa gis lang kikita rin in the long run. Yun po yung nakikita ko dyan. Mamaya naman, Henry, pag-usapan natin yung mga values na itinuturo mo sa team mo, no? Para mapanatili ang kalidad at kausayan ng kumpanya ninyo at about your mga employee. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Huwag po kayo alis. Kami ni Henry sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina napakaganda yung kinukwento mo, Henry, ng mga CHR na ginagawa ninyo, no? So, ito ba talaga ay napakahalaga sa iyo yung values na of course tinuturuan mo na rin at nakikinabang na rin dito yung mga empleyado mo at komunidad at talagang napanatili rin na maganda yung impression ng tao sa kumpanya mo, Henry? So yun pong mga values nga, una-una po talaga, yung values ang napaka-importante ng yung core values talaga ng company namin. Nandun po talaga yung inilaan namin na sa core values. So, lalo na sa mga empleyado namin na talagang magkaroon tayo ng malasakit para sa kumpanya. Kasi ito lang kumpanyang to magtataguyod at makakatulong pa na marami pang pangkabuhayan. At the same time, ang hindi lang naman puro negosyo to, puro kita ng kumpanya. Correct. So we need to help others naman para magkaroon sila ng pangkabuhayan. So hindi lang tayo dito pera-pera system na talaga makatulong din tayo ng kanilang kabubuhay. At the same time, makatulong pa tayo ng mga kung anong pwedeng maibigay pa ng company doon sa iba na nangangailangan ng tulong. Sa dami ng mga award na natatanggap ng CNH, itong negosyo nyo, paano kayo na-inspire na mga parangal na ito na binibigay sa inyo na tuloy-tuloy, Henry?
So yung pong mga parangal na nabigay sa amin, nagpapasalamat po kami at least nare-recognize yung amin pong mga nagawa na tulong. Pero at again nakakataba din naman ng puso at napapansin kami. So sa mga ginagawa namin, na pag-iigihan pa namin ho yan, pagtutulong-tulungan pa namin para humapaganda pa at marami pa kami matulungan. Ano ba ang aasahan pa sa CNH at mga ibang ito, 4 na company na kayo, Henry, no? Opo. So ano ba ang mga expansion or mga gusto mo pang gawin na hindi nyo pa nagagawa ni Apple? So yun nga po ngayon, pinakabago naming expansion, yung Hana Sophie Direct Selling Company. So ito po ay marami ho kaming branches all over the Philippines, nasa 60 branch na. So ang advocacy ho nito ay magkaroon ho ako ng 42,000, kasi yung barangay natin sa buong Pilipinas nasa 42,000 plus. So gusto ko pong magkaroon talaga ng pangkabuhayan yung 40,000 plus na barangay. So all over the Philippines, plus yung municipality natin para sa mga 1,000 plus. 1,000 plus. 200 plus naman yung city na para malagyan natin ng pangkabuhayan yan. So ganun po yung advocacy namin at yung balance ng mga aming mga resellers, sabi ko nga po sa 500 piso. So kailangan namin tulungan, makapag-develop at matrain yung mga misis, yung mga misis po na ma-empower sila na true business na, hindi yung nagmamarites lang sila sa bahay-bahay. Correct. Yung nagkukwentuhan ngayon, babaguhin natin yung mindsetting nila na maturuan sila na kumita sila ng at least ang pinapangako ho ng Hana Sophie ay makapagbigay ho ng lang muna yung pangbili ng pagkain, pambayad ng kuryente at tubig. At yung pong ika-4 na kailangan lang sinusweldo ng mga asawa ay pang savings na nila. So yun po kasi ang aming advocacy na yung mga oras na nawawala ng mga misis na wala namang ginagawa ay kahit pa paano magbenta, kasi po ngayon iba na rin ang technology. Through cellphone, pwede na hong kumita mag-posting ng mga produkto, pwede silang kumita ng dagdag pangkabuhayan. Oo. Ano bang mas malaki nyo ngayon, yung local or yung export ninyo, Henry? Ano pa rin po, local pa rin po naman. Local pa rin? O, local pa rin po ang pinakamalaki. So, kaya lang, mas maganda ata na cash cow ay export dahil laging cash ang bayaran dyan. Opo, yun nga lang po ang advantage yan. At the same time, nakakatulong din tayo sa economy kasi pumapasok yung dolyar dito sa Pilipinas. So, ang good thing po naman dyan, less manpower ka sa export. So, yun po yung good thing doon. So, kasi, ano mo dyan, basta sila nang bahala doon. So, babayaran ka. So, yun ang pinakamaganda po, yung cash flow mo at papaano, yung mga utang din tayo dito sa Pilipinas. So, nakakapagbayad din tayo sa ating mga supplier. So, yun po yung good thing ng export. So, anong mga country pa ngayon na tinitingnan nyo na talagang papasukan nyo? So ngayon po ang maganda, Yusek, na may dinidiscover po kami yung Europe country. So meron na po kami ngayon sa European country. Meron na po kaming isang hub sa Netherlands. So yung Hana Sophie Direct Sales. So ngayon po yun ang dinidevelop namin, yung application naman ng mga produkto. So medyo mahigpit din po ang European, yung EU. So nag-a-apply na po kami dyan ng CPNP. Kung titingnan natin kung FDA tayo, so sa kanila naman ay CPNP, yung pangalan ng application sa mga cosmetics. So na magpo-position tayo, kasi ang Euro po natural na sila into natural products na sila, in whitenings. So ganun po namin pinuposisyon. So ibinabanner ulit ho natin dito yung ating coconut oil na talagang number 1 yan sa buong mundo. So yun po yung ginagawa namin ngayon. Nasa stage na po kami ng malapit na nasa mga 80% na ma-approve na. Oo, at sa Europe ito, no? Opo. Dito naman sa Asian country, lahat ba ito napasukan mo na rin, Henry? So sa Asia naman, medyo marami-rami na tayong country sapagkat meron na tayo ng Taiwan, meron na tayo ng Hong Kong, meron po tayo ng Malaysia, meron tayong Brunei, may part tayo ng Indonesia. So may balance pa po na pwedeng opportunity dyan na pwedeng pasukan. So alam niyo naman yung Asia, napakadami, napakalaki din ho niyan pag pinagsama-sama. So yun po yung ginagawa namin. And pinapo-focus muna po namin yung existing para mapalaki na mapalaki. So number 1 ho natin diyan in Malaysia. So kahit paano maganda yung ano natin diyan, yung benta. Benta, oo. Sa mga suki natin dito na mga aspiring, lalong-lalo na yung mga kabataan, pati na rin yung mga OFW na gustong magnegosyo, Henry, mayroon ka bang maipapayo sa kanila, yung mga nag-iisip na kababayan natin na gusto nilang magnegosyo? So yun po, yun nga pong maipapayo ko, unang-una po sa lahat, madali naman ho talagang magnegosyo. Dapat ho talaga, number 1, tatanungin nyo yung puso nyo.
Kasi ito sabi ko nga ho sa inyo, wala na itong turning back. So pag pumasok ka sa negosyo, talagang buong katawan mo, talagang haharapin mo to. Hindi po pwede itong, para itong mag-asawa kayo na di ba may kasabihan sa Batangas, na kapag, di ba yung pag napasok ka, isang kaning mainit, at kapag napasok ka, iluluwa mo agad dyan. So pagpasok nyo talaga sa negosyo, yung mga gustong magnegosyo ng mga kabataan, hindi pwede nung kinakailangan talaga, meron kayong tapang at lakas ng loob. At the same time, yung ano ba talaga yung papasukin? Gusto mo ba yan o hindi? Kasi may mga ganun po para lang, kinakapi lang gagayanin ko to. Di ba may mga ganun po Tama. Parang ikakapi ko lang to. Halimbawa, cellphone. Ang lakas ng cellphone na to. Magbibenta rin ako ng cellphone. Pero titingnan nyo din talaga kung ano yung papasukan ninyo at inyong lulusot. Kasi kinakailangan may lulusutan ka dyan. Kasi kung pad ngayon, biglang hina ngayon, anong gagawin mo? So dapat talaga, pagpasok mo, talagang dapat kompleto yung iyong platform dyan na hindi yung nanggaya ka lang. Dapat talaga, alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung pinasok mo. Para kung dumating yung rough road time, makakabawi ka. Nabanggit mo yung rough road time, Henry, ay lahat naman tayo, lahat ng mga, lalo na yung mga maliliit, no? Mga micro, small, medium entrepreneurs, lalong-lalo na during the time of pandemic, ay nakaranas sila ng challenges. Ikaw ba, during the pandemic, nakaranas ka ng pandemic o lalong lumaki yung negosyo mo? Yun nga po, kabaligtaran nga po, Yusek, yun. Sapagkat parang yung aming panganay na anak, yung Angels Flow Alcohol, that time, parang yun ang nakatulong sa amin. Talaga, nung unang salpok talaga ng pandemic, talaga yung rough road talaga, talagang challenges talaga, wala. Sarado. Sabi ko nga sa wife ko, paano na tayo nito? Medyo wala tayong pambayad sa loans natin kasi wala tayong sales Automatically shutdown, wala kang collection, wala kang benta, hindi makalabas sa mga tao. So ngayon, immediate naman ang Diyos mabait sa amin kahit paano nagbigay agad ng brand ng alcohol na nag-apply kami sa FDA, automatic na approve agad kami na pwede kaming mag-mix ng alcohol. I-ship agad namin yung alcohol na yan. So nakatulong ito ng malaki sa amin. At the same time, nakatulong ako ng empleyado sa mga tao namin po. So nag-shift kayo idinagdag nyo pala dinagdagan nyo yung mga sabon sa alcohol. Opo. Kaya po nakasurvive kami ng pandemic. Oo. Baka alam mo, napaka ganda ng mga pinag-usapan natin. Sobrang na-inspire mo yung mga ka-intrip natin, mga kanegosyo natin ng mga kababayan. Baka may parting words ka sa kanila, Henry. Yung pa Paul, Yusek, nagpapasalamat po ako sa pag-imbita dito po sa Kabuhayan at Negosyo ninyo. Talaga ako'y humahanga sa inyong sumasaludo sa inyong mga ginagawang pagtulong. Alam nyo, si Yusek, talagang noong time na kami nag-area dyan sa Middle East, talaga si Yusek, ang puso ni Yusek ay makatulong sa mga MSME. Na talaga siya naging, yung utak niyan para makilala ang ating mga, lalo na yung halal industry, si Yusek talaga ang pinaka, utak niyan. Na para mapakilala at magkaroon ng share ang mga gawang Pilipino na approve ng halal. Alam nyo naman nahuhuli talaga ang Pilipinas sa halal. Sa halal approval, kung makikita ninyo, di ba, umaattend tayo ng halal, ng mga mihas, yung malalaki talaga. Mga mihas sa Gulf Food. Gulf Food sa Dubai. Huli tayo parang ano ba yung Pilipinas? So, nung pagpasok nyo, biglang nag-iba na, nakikipagsabayan na talaga ang Pilipinas sa halal industry. So, yun ang good thing na which is talaga alam nyo naman mga kapatid ng Muslim sa buong mundo, na sa billions talaga ng negosyo to. Napakalaking market. Napakalaking market talaga ng halal. So, hindi small time yan. Talagang malakihan talaga yan. So, yun talaga ang maganda nangyayari sa atin. So, ang akin lang doon sa mga nag-i-inspired pa, gusto pang maghanap buhay na talagang pumasok sa negosyo, tuloy nyo lang po. Kailangan talaga, lalo na sa mga OFW, na hindi habang buhay naman, nasa ibang bansa tayo, marami tayong negosyo dito sa Pilipinas na para pagtulong-tulunganan lang talaga natin at pag-isipan para talaga ma-improve yung mga buhay natin. Maraming salamat, Henry, at napakalaking bagay yung mga pagbabahagi mo ng kwento mo at inspirasyon sa mga kababayan natin, mga ka-intrep, mga kanegosyo. Tunay na nakaka-inspire ang inyong hangarin na makapagbigay ng dekalidad ng mga produkto para sa mga kababayan natin at makatulong sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at oportunidad. Sa ating pong mga manunood, naway nahikayat kayo na pagsimulan ang inyong sariling pangarap katulad ni Boss Henry sa negosyo man o sa ibang pangkabuhayan. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin suportahan ang mga
local na negosyo, lalong-lalo na yung ganito, mga homegrown na mga world-class brand, C&H. Para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang episodes, maaari nyo pong balikan ang YouTube channel, Gani Makatuman, at ang aking Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe, at of course, i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Salamat po.